Okay guys, back to my channel and isa-isahin natin yung mga expenses or yung gastos namin nung nag-migrate kami dito ng Canada. Unang-una, ano ba yung mga iba't ibang mga requirements na kailangan yung paggastusan? Unang-una yung IELTS. Pangalawa yung tinatawag na ECA or yung Educational Credential Assessment. Pangatlo is yung medical exams. So kailangan yung medical exam before kayo mag-grant ng visa. Pang-apat is yung visa processing fee. Depende kung anong visa yung applyan mo. Like for example, work permit or study permit or visitor visa. Okay. So yan yung apat na hindi ko makakalimutan na ginastos namin. Yun yung pinaka-basic. Okay. Unang-una yung IELTS. Magkano ba yung IELTS? So yung IELTS nag-range siya, depende yata sa bansa na bansa na kung saan ka mag-exam. So ako nag-exam ako sa Saudi, nasa 1,050 real siya. So nasa 14 to 15,000 pesos. Yun yung bayad sa exam. Tapos yung pangalawa is yung ECA, yung Educational Credential Assessment. Nasa 10,000 siya. So mag-request kayo sa school nyo ng transcript of records, tapos i-assess nila yung ng designated institution kung ano yung equivalent ng education sa Pilipinas dito sa Canada. Kasi for example, kung 4 years ka sa Pilipinas graduate, so dito pagdating dito nasa 2 years diploma lang yun. Ganun, yun yung equivalent ng education mo dito. So kailangan mo yun pag nag-apply ka for immigration or for your visa or kung anong pero sa part ko hindi ni-record sa akin yung ECA. Mag-transcript lang, transcript lang yung sinabit ko, okay na. Nung nag-apply ako ng provincial nominee. Pangatlo, yung medical exam. Yung medical exam, nag-range din siya, depende dun sa hospital or sa bansa. So ako, dahil nga sa Saudi Arabia ako nung time, nag-apply ako ng work permit visa. Exempted ako sa medical exam. So ang nagpa-medical exam na lang yung sawat anak ko. Sa Pilipinas yung medical exam nasa nag-range siya to 8,000 to 15,000 depende dun sa hospital or clinic na napupuntahan mo. Meron silang designated na clinics kung saan ka pwede magpa-medical. Okay. Tapos dun ang pang-apat is yung application fee para sa visa. So kung mag-apply ka ng work permit, nasa 155 Canadian dollar ang isa. So ako 155 Canadian dollar nag-apply ako ng work permit visa. And then sa asawa ko yung open work permit nasa 155 din. Tapos yung sa anak ko visitor visa is 55 Canadian dollar. Yun yung updated prices nila ngayon sa visa processing. So $155, how much that in peso? Nasa 150. So nasa 5,000 lang, nasa 6,000, sabi natin 6,000 pesos lang yung application fee ng visa sa work permit. So dahil dalawa kami, nasa let's say maximum natin ng 12,000 for din sa visa. Tapos sa anak ko nasa $66, nasa 3,000 lang. So ganun lang siya kapag mag-apply ka ng visa para sa work permit. Meron lang siyang mga additional fees. Medyo maliit lang pag nag-apply ka sa mga visa center na designated ng Canada Immigration para doon ka mag-apply magsabit ng mga requirements. Pero yung mga requirements na dadalhin nila sa embassy kung saan ka
embassy ng Canada kung saan bansa ka nag-apply. Ang pang-apat is yung ilan na ba? IELTS, ECA, medical exam, visa, and pang-lima is yung for permanent resident application. Yun yung processing fee. Kakalaga siya ng so yung sunod is yung so nasa $1,325. Yun yung updated fees ngayon. So dalawa kami, nasa more than $2,000. So nasa around 100,000. So meron pa, tapos pag may anak ka, $225 per child. Okay guys, so yun, compute nyo na lang kung magkano no, sa yung IELTS, ECA, medical exams, visa fees pag nag-apply ka. For example, kung hindi ka pa permanent residence, so dadaan ka muna sa work permit. So and then pag nag-apply ka for permanent residence, so nasa around, wait lang ko compute ko. Kasi how about yung tickets? So hindi pa kasama diyan yung mga, hindi pa kasama diyan yung plane ticket mo. Kasi ikaw bibili ng ticket mo kasi may employer ako, pero hindi naman sila yung gumastos ng lahat. Ang ginastos lang nila is wala. Hindi. Gumastos sila nung dumating lang kami dito, siguro mga one night sa hotel. Yun lang. Pero kami gumastos lahat kasi hindi naman ako hinayad as OF, parang OFW. Wala, parang wala yan. So nasa half million wala din. Kami nag-provide lahat ng mga expenses. Ang sinagot ng employer yung support lang, paper documents. Yun lang. Tapos nung dumating ako dito, nagpa-medical na kasi ako di ako nagpa-medical, so dito na ako nagpa-medical nang dumating ako sa Canada. So nagbayad ako dito na sa $600. Mas mahal dito ang medical kaysa sa Pilipinas, kaya mas okay pa nga doon sa Pilipinas. Doon sa nasa roughly 200,000 yung ginastos namin sa application. Ito wala pa tong, walang agency ito, sariling sikap lang ito, sariling application, sariling apply online, sariling paghahagilap ng mga documents. Wala kaming placement fee, walang agency na nag-process ng papel namin. So ako mismo nag-process, ako mismo nagpasa ng mga documents sa requirements para sa mga visa namin. Yun, hindi pa kasama dito yung plane ticket, tsaka yung plane ticket namin nasa 100 nata. So yun, kasi tatlo kami. Yun yung mga gastos namin nung bago kami nakarating kami dito. Kaya katanungan or medyo malabo sa tingin nyo, don't forget to subscribe and click the thumbs up button. See you next time. Bye.